Hallelujah. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong pong umaga. Welcome po sa The Life Giver Church where new life begins. And we want to welcome you sa Fourth Sunday ba? Fourth Sunday. 5 Sunday po ang Agosto eh. Kaya may isang linggo pa po tayo bago i-welcome ang Bear Months ng September. Hallelujah. Naamoy ko na pag Bear Months, naamoy ko na yung, magastos na naman. Hallelujah. Amen. So salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kuya James, Ate Jen, magandang umaga po sa inyo. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ate Sitas, magandang umaga po. Pastor Lito, magandang umaga po. Pastor Ali, magandang umaga po. Kay Pastor Hill, good morning. Hallelujah. Salamat po. Baka makalimutan kita eh. Hallelujah. So magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, tayo po'y magsasalo-salo sa matamis na salita ng ating Panginoon. Praise God. Bago po tayo dumako doon sa mensahe, nabati na po ni Pastor Dante yung ating pong mga taga-subaybay sa ating pong global family, global community. At muli, nais po naming magparating sa inyo pong lahat ng aming pagbati. Si Kuya Noel Abuda from Toronto, Pastor Noel Abuda and Ate Michelle Abuda from Toronto, Canada is watching us. At yung mga kapatid ko po sa Amerika ay sumusubaybay din, sa Australia, at sa iba't ibang parte, salamat sa Panginoon. At tuloy-tuloy na po yung gawain po ng The Life Giver Church sa Phoenix, Arizona. So nakakaisang buwan at kalahati na po tayo. So tuloy-tuloy na po. Ngayon po ay ongoing yung pong ating pagpaparegister sa State of Arizona, specifically sa Phoenix, para po maging official, maging legal yung ating pong gawain sa Amerika, sa Phoenix, Arizona. At may binalita po sa akin si Bishop Ador na baka magsimula na din po sa Los Angeles, ate. Kaya naghihintay na po yung mga kapatid natin sa Los Angeles. So sa Phoenix, Arizona, mula sa Phoenix, Arizona, magkakaroon po tayo ng gawain sa California, sa Los Angeles. At yan po'y pangungunahan po ni Bishop Ador. Salamat sa Panginoon. Marami po kasi kami doon eh. Yung pamilya po namin nasa California, sa Los Angeles specifically. At purihin ng Panginoon, naghihintay na po sila para po sa pagpapasimula ng gawain po ng The Life Giver Church, America, California. At nagsimula na din po yung gawain po natin sa Bahrain. Nung Friday po ay nagsinimulan na po ni Ate Pastora Jo Cortez, Kuya Nes Cortez, ang pagpapasimula po ng gawain natin sa Bahrain. Salamat sa Panginoon. Effortlessly, the Lord is lengthening the cords, strengthening the pegs, going beyond borders. We are not holding back. Ayaw natin pigilan ang gustong gawin ng Panginoon sa atin. So we are not holding back and we just want God to move in His own special and powerful way. At salamat sa Panginoon. At mula po nung Webes hanggang Biyernes, Sabado, kahapon lang po kami ng hapon uwi, naanyayahan po tayo sa isang pastoral convention na ginanap po sa Los Baños. At yung pong pastor na nag-anyaya po sa atin ay member po natin. Nagpunta po siya sa Riyadh, sa Saudi Arabia, at nang magpunta siya sa Riyadh, sa Saudi Arabia, sila po ay nagpatuloy from 1987, pagpunta nila sa Saudi Arabia, nagpatuloy po sila eh. At sa pagpapatuloy, naging pastor po siya. At inordain po with Bishop Jonaver Luklukan, nag-ordain po yun ng walong pastor sa Saudi Arabia at saka po isang bishop. Tapos nag-ordain po tayo dito sa Philippines ng 9 na pastor at isang bishop.
Kaya po, all in all, yung inordain po natin nung isang araw ay nasa 17, 12 bishops at saka po 15 na mga pastor. Natutuwa po ako kasi marami nang tumutugon. Maraming tumutugon sa panawagan ng paglilingkod. Kaya lang, napansin namin ni Ate Ann, kung kailang mga senior na, saka tumutugon. Kung mga senior na po yung inordain namin, meron lang dalawang kabataan, nangihinayang naman kami dun sa 2 kabataan, dahil galing ng Riyadh, na po, pwede pa sanang bumalik sa Saudi para maghanap buhay. Pero mas pinili na nila ang magpastor. Kaya lang, mga bata pa, mga 40 plus pa lang inordain po namin 2 pastor. Ang pinangihinayangan namin, pwede pa sanang bumalik Tapos itaguyod pa sana yung kanilang pamilya, dahil hindi po biro ang pagpapasyang magpastor ka, dahil ang iisipin mo yung kabuhayan ng pamilya mo. Pero mas pinili nila ang maglingkod sa Panginoon. Kaya po, inaanyayahan tayo sa kanilang Thanksgiving anniversary sa November 30 sa Sarangani. Mga dalawang ilog ang tatawirin, at yung ilog na tatawirin, hindi bangka, lalakad ka dun sa ilog. Tapos pag nakatawid ka sa 2 ilog, aakyat ka na sa bundok na napakatarik. Walang habal-habal, kaya lalakarin. Inaanyayahan po tayo na tayo po ang mag-conduct ng Thanksgiving anniversary service nila. Nag-iisip po ako kung buhay pa ako noon. Hallelujah. Sa November 30 po. November 29 naman, nasa Sarangani din po tayo to dedicate yung church sa Mount Balayon ng mga katutubong lumad. So tayo din po ang inaanyayahan doon para po i-dedicate yung church na pinagawa po nila at mag-conduct ng 5 years na anniversary. Kaya po ang kagandahan ay, hallelujah, na pagkakatiwalaan po tayo. Ito po, yan po, yung mga inordain. Yan po yung inordain. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Ako lang po yung walang istola kasi hindi po uso sa amin yung istola Silang lahat may istola. Pero tayo po kasi hindi naman tayo nag-i-istola. Alam niyo po yung istola, yung nilalagay na ganon? May 4 na kulay niyang, kulay pula, kulay violet, kulay white, at saka kulay red. Amen. Wala po kong istola, kaya hindi naman tayo sanay doon sanay tayo bimpo sa katwalya. So, salamat sa Panginoon, kaya, hallelujah. At nakikiramay po tayo sa isang pastor po natin, meron yung asawa po ng pastor natin sa Dasmariñas, Cavite, umuwi na po sa Panginoon. Na-detect po yung kanyang liver cancer Lunes. At nang ma-detect po ay stage 4 na. Tumawag sa akin at nag-message Martes ng madaling araw, mga alas 12, alauna, nire-revive na. At Martes ng umaga, umuwi na po sa Panginoon. Mga 30 plus pa lang si Ate Bida, no? Napakabata po. Magkakandak po tayo ng funeral service sa darating na Tuesday. Kaya nakikidalamhati po tayo sa mga kapatid po natin na ang mga mahal sa buhay ay umuwi na sa Panginoon. Pero wag po kayong malungkot kasi magkikita-kita naman tayo Magkakaroon po ng isang reunion ng ating pamilya at yung mga mahal natin sa buhay na nauna na sumasampalataya sa Panginoon, ay makikita din po natin. Matatagpuan po natin. Si Kuya Cesar naghihintay na sa amin. Hallelujah. Amen. Kaya
Salamat sa Panginoon. Noong isang araw, may kinakausap po kami, Ma'am Emmy, si Pastor Hila at si Ate Chris, na ang sabi po, Bishop, nakaready na ba kayo? Ay ko, saan po? September 23, magra-rapture na. Maniniwala sana ako na na magra-rapture na. Nung sabihin niyang may petsa, parang hindi ako naniwala Kasi walang nakakaalam nung petsa Siguradong may rapture, pero yung petsa, yung oras, araw, wala pong nakakaalam yan. Kapag may nagsabi ng petsa, huwag niyo munang paniwalaan. Paniwalaan yung may rapture, pero huwag niyo pong paniwalaan yung petsa, sapagkat wala pong nakakaalam. Pero kung papansinin po natin ang mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, yan po'y maliwanag na palatandaan na nandito na ang rapture. Na malapit na malapit na. May napapansin po kami na may isang ang mangangaral sa Amerika, prominenteng mangangaral, na ang sabi, ang nagaganap ngayon sa bansa, sa buong mundo, ay masahol pa sa naganap kay Noah at kay Lot. Kaya po, totoo naman katulad po yung isang kinukwento ni Ate Ann, si Sarah ang pangalan. Binuli ng 5 estudyante sa Malaysia. Binugbog ng binugbog, inihulog sa building. Sa eskwelahan po ito Nang ihulog sa building, paglaglag dun sa building, inilagay sa washing machine, 2 oras na pinaikot. Nung isang araw, nag-send sa akin si Pastora Lolit, isang kabataan inihulog sa dike, pagkahulog sa dike, binugbog ng binugbog, tapos tinusok ng payong. Mga kabataan. Mababalitaan natin, samot-sari na masasamang pangyayari. Korupsyon sa Pilipinas, sukdula na. Maniwala kayo, abot langit na ang korupsyon sa ating bansa. At ang nakakalungkot, may mga born again pa na involved dyan. So, di ba? Mga pastor pa naman. Kaya paano hindi mo masasabing mas masahol pa kay Noah at kay Lot ang nagaganap? Maring hindi lang tayo nagmamasid, maring hindi lang tayo seryosong tumitingin sa mga pangyayari ng paligid. Pero maniwala kayo, ayaw mo na halos makinig sa balita. Araw-araw, asawa, pinatay asawa, ama, binugbog hanggang sa mamatay ang anak, magkakamag-anak. Ngayon, wala nang sinisino. Ang mapangasawa, uncle, lolo. Kaya anong mga hudyat na ito? Ito po'y masamang palatandaan na talagang masahol pa. Kaya ako'y naniniwala, malapit nang bumalik ang Panginoon. At kung kailan yung rapture na yan, kung sakaling September, amen. 1 linggo na lang. 1 linggo na lang, magpakabait ka na. Hallelujah. Ang akin pong ipapahayag ngayong umaga, pinag-pray ko po ito. At ang isi-share ko po ngayong umaga ay, are you rapture ready? Are you rapture ready? Pakitanong nga sa katabi, ready ka na ba? Ready ka na ba? Are you rapture ready? Hallelujah. Amen. So, sa nalalabing panahon, pag-usapan po natin ang mensaheng ito. Medyo hindi masyadong detalyado dahil napakalawak ng paksa na ito Gusto ko lang mag-submit ng parang concise na mensahe sa rapture
Tapos kung meron kayong panahon at pagkakataon, magsaliksik na lang tayo sa ating individual at personal na pamamaraan. Isasubmit ko lang po sa inyo na ang The Life Giver Church po ay strongly naniniwala sa rapture doctrine, sa theology po ng rapture. May mga hindi po kasi naniniwala sa rapture eh. Kung bakit daw, ay sapagkat wala ka namang makikitang rapture sa Bible. Totoo naman po yan. Wala po kayong makikitang salitang rapture sa Bible. Kung papaanong wala kayong makikitang Trinity sa Bible, ganon din ang rapture. Wala kayong mababasang rapture sa Bible. Pero yung concept, mayroon sa Bible. At ang pag-uusapan po natin, yung konsepto ng rapture. Para lang ma-submit, baka nga dumating na sa isang linggo, hindi ko pa na-share sa inyo, baka pagalitan ako ng Panginoon pag, hallelujah, nabigla kayong na-rapture kayo, hindi nyo pala alam. So, salamat sa Panginoon. Magsasubmit lang po ako ng mga konsepto patungkol sa rapture. Yung lalim nito at yung lawak nito, saka na lang siguro natin pag-usapan kung hindi pa mag-rapture sa isang linggo. Amen. Ang tanong ko lang, handa na ba kayo? Apo, so handa na ba kayo? So yan po ang ating pag-uusapan. Buksan po natin ang ating mga Bible sa unang Tesalonica. Ang pinaka-prominenteng talata na paghahanguan po ng konsepto ng rapture ay ang 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18. Ito po ang ginagamit na pangunahing talata na nagpapaunawa at nagpapakilala patungkol sa mensahe o konsepto ng rapture. Maraming hindi naniniwala dito kaya maaaring mabash tayo, maaaring ma-negative comment tayo, kasi marami talagang hindi naniniwala. Pero ang The Life Giver Church, strongly mariin ang ating pagtayo at pagtungtong sa konsepto po ng rapture. Kung bakit ay hindi dahil sa mga doktrina, kung hindi dahil sinabi ito ng Panginoon sa Biblia. Actually, ito ay mystery, musteryon, isang hiwaga na hindi na ipahayag o na i-reveal noon, na inireveal kay Apostle Paul. This is a mystery. Mystery in the sense na ito ay isang pangyayaring ikinubli sa lumang tipan, ikinubli sa mga panahong nagdaan, pero pagsapit ni Apostol Pablo, ipinahayag po niya at binuksan ang aklat, inunveil ang kurtina at ipinakita sa atin ang isang mahalagang pangyayaring magaganap sa mga huling araw patungkol sa iglesia o sa mga mananampalataya. Ang rapture po, ang concern is the church. The rapture of the church ang tawag po dyan. The rapture of the church. At yung church na ira-rapture, tayo po yun. So, ang rapture po nakapokus sa church. The rapture of the church. At yung rapture of the church, kasama tayo. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kasama ka dito. Walang maiiwan sa atin. So, tinatanong ko lang, na-ready na ba kayo? Pero alam ko walang maiiwan sa atin. Lahat tayo sama-sama. Isang panahon, sasalubong tayo sa Panginoon, tapos habang umaakyat tayo, kinakawayan, "Hi, Chichi!" Ay, po kasi salamat sa Panginoon, mangyayari po yan. So pag-usapan po natin, I hope maging bukas po tayo at maging ready sa mensaheng ito. 1 Thessalonians 4:13-18. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died,
so you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. Rapture po yan. Rapture po yan. Or since we believe that Jesus died and was raised to life again, hallelujah, amen. Tuloy ko lang po, tinitignan ko lang yung ano. Sabi po, God will bring back with Him the believers who have died. So kung may mga mahal kayo sa buhay na umuwi na sa Panginoon, sila ang unang mararapture. Sila ang una. Pero kasama din tayo later. Mga ilang ano lang yan, twinkling. We who are still, we tell you this directly from the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, we tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet Him ahead of those who have died. Rapture po ito. Tayo na nabubuhay pa, hallelujah, hindi mauuna dun sa mga namatay na. Sabi po niya. For the Lord Himself will come down. Sabihin nyo nga, the Lord Himself will come down. The Lord Himself will come down from heaven. So bababa ang Panginoong Jesus with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. With the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Then together with them, take note of the word together with them, paliwanag natin mamaya, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds. Sabihin nyo nga po, will be caught up in the clouds. Yung pong caught up in the clouds ay rapture. Ang salitang ginamit sa caught up in the cloud, bagamat wala sa Bible na nasulat, ang ibig sabihin, ang konsepto po ng caught up in the cloud ay rapture. Mamaya paliwanag natin. To meet the Lord in where? In the air. To meet the Lord in the air. So sasalubungin natin ng Panginoon sa alapaap. Hindi siya direktang bababa, tayo sasalubong sa Kanya. Kumbaga, dumating ang Panginoon sa NAIA Terminal 3, tapos pupuntahan natin siya. Amen, parang ganun po. Yun yung idea. Then we will be with the Lord forever. We will be with the Lord forever. Sabi niya, so encourage each other with these words. So pagpalain ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita at sa pamamagitan po nito, pag-usapan po natin yung konsepto ng rapture. Sabi ng iba, rapture theology. Sabi ng iba, rapture doctrine. Praise God. Pero kung ano man yung rapture theology or rapture doctrine, ang punto natin ay yung konsepto ng rapture. So maniwala kayo, wala pong rapture sa Bible. Kung papaanong walang La Trinidad sa Biblia, wala pong salitang rapture. Pero ang konsepto ng rapture ay hinango dun sa salitang will be caught up in the clouds. Ang salitang rapture ay galing po sa Latin word na rapio. Rapio, hindi po rabino. Si Kuya Lito yun rapio. Amen. At ito pong rapture na transliterate mula sa rapio na Latin
Kaya po kasi nung panahon meron pong Latin Vulgate na ginagamit ng mga early believers, yung Latin Bible. Yung Latin Bible, doon po mababasa yung salitang rapio na naging hallelujah. Tingnan ko lang, baka mamali ako eh. Baka rabino masabi ko eh. Ang Latin word po from which the English rapture is derived is raptus. Raptus. O the verb form rapio, which means to seize, to carry off, to snatch away, or to be caught up. So, ano ba magandang Tagalog ng snatch away? Dinagit. Dinagit. Parang agilang lumilipad na ikaw ay biglang dinagit. All suddenly, ikaw ay kinuha. Ikaw ay inagaw. Sa ibang salita, ikaw ay puwersahang kinuha. Ang tawag po doon, rapio, rapture, raptus, ang ibang gamit. Sa ibang salita, ang ginagamit po nila ay rapturo, a derivative of the word rapio, which simply means to snatch away, to carrying off, seizing, or to take away by force. Yan po yung ibig sabihin ng rapturo, rapio, o rapture. Na palibhasa, si Pablo, hindi naman Latin, si Pablo po, isinulat ang karamihan, 13 books of the New Testament, si Pablo po ang writer. Sa 27 na aklat ng Bagong Tipan, 13, kung kasama ang aklat ng Hebreo, 14. Si Pablo ang sumulat. Kaya ang 1/3 ng New Testament, ang writer si Apostle Paul. At nakamamangha, maniwala po kayo, mas matanda pa yung mga writings ni Paul kaysa sa mga writings ng 4 na ebanghelyo. Kaya lang, ang pananaw natin, palibasa na una Mateo, Marcos, Lucas, Juan, akala natin sila yung nauna bago isinulat yung mga writings ni Paul. Hindi po. May mga Gospels na nauna pa yung sulat ni Apostle Paul. Yung John, yung Gospel of John, nauna pa yung mga writings ni Paul kaysa sa Gospel of John. Kaya po, 14, kung isama natin ang aklat ng Hebreo, 14 ang isinulat ni Apostol Pablo. Sa 14 na isinulat niyang mga liham, mga aklat, ang ginamit niyang salita sa rapture ay yung pong harpazo in the Greek. Bakit Greek? Kasi ang New Testament po ay sinulat sa Aramaic at saka sa Greek. Ang Old Testament isinulat po sa lengguaheng Hebreo. Kaya po magkaiba ang lumang tipan sa bagong tipan, sapagkat ang bagong tipan ay isinulat sa Aramaic at sa Greek, samantalang ang lumang tipan ay isinulat sa Hebreo. At ang ginamit ni Apostol Pablo na pagpapaunawa at pagpapaliwanag at pagpapahayag ng rapture ay hango sa salitang harpazo. Harpazo. Yan po. Which means to seize, to catch away, or to snatch away. So, hindi mo man mababasa yung eksaktong salitang rapture, ang konsepto ng snatching away, taking away by force, and to be caught up, ay nakapaloob po sa salitang harpazo. At 14 na beses ginamit ang salitang harpazo sa New Testament. So, ibig sabihin, malinaw na may konsepto po ng taking away.
Paghalimbawa, sabi sa Lucas 17, may dalawang nagtatanim. Yung isa mawawala. May dalawang aakyat sa bubong. Tinangan natin yung Lucas 17, halimbawa lang ng rapture. Halimbawa lang po ng mga rapture concept. Hindi ko na, Ate Chelisa, basahin nga natin. Yung Mateo 13 muna, yung Mateo 13. Gusto ko lang bigyan kayo nung idea na may rapture eh. Meron pong hallelujah. Diba meron pong isang tanim na damong mabuti, tapos yung isa bubunutin, yung isa may iwan, talinghaga ng masamang damo. Parang, wag mo tignan yung katabi mo. Amen. Sabi po, yung talinghaga ng tungkol sa mga damo, naghahasik ng mabuting binhi, tapos po yung pipiliin ang, mamaya pag-uwi po ninyo, basahin nyo yung Matthew 13. Meron pa nga dyan yung pipiliin ang mabuting isda, may isang lambat, tapos pipiliin yung mabuting isda sa hindi mabuting isda, paghihiwalayin. Doon tayo sa Lucas 17. Matthew 13 yung nakita ko eh. Lucas 17. Hallelujah. Abe, ganyan din ang magaganap. Tingnan ninyo sabi ng Panginoon. Sabi ni Dr. Luke. Sabi ni Dr. Luke, kung ano ang ginagawa ng tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ang mga tao noon nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Dumating ang baha at nalunod silang lahat. So yan po, inahambing yan. Ganoon din ang kapanahunan ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagnenegosyo, nagsasaka, nagtatayo ng mga bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodoma. Pagkatapos umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik. So yung panahon ni Noe, panahon ni Lot, magiging palatandaan sa palapit na pagbabalik ng Panginoon. At yan ang nangyayari. Mas masahol pa nga eh. Sabi, sa araw na yon, ang nasa labas ng bahay, hindi na dapat pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid, wag nang umuwi. Alalahanin niyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Sapagkat ang sino mang nagsisikap na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay maliligtas ito. Sinabi ko sa inyo, ang gabing yaon may dalawang natutulog na magkatabi, kukunin ng isa at maiiwan ng isa. Sino kaya yung magkatabing sa higaan na habang natutulog mawawala yung isa tapos maiiwan yung isa? Sino ba madalas mong katabi sa pagtulog? Hindi ako may sabi niyan, ha? Sabi, sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon, may dalawang natutulog na magkatabi, kukunin ng isa, maiiwan ng isa. Sa dalawang babaeng magkasamang nagigiling, kukunin ng isa, maiiwan ng isa. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa, maiiwan ng isa. So ito po ay rapture. Amen. Praise God. Sabi pa nga niya
Kung saan may mga bangkay na nag-uumpukan, may mga buitre. Praise God. Parang Congress yan, hallelujah. Parang Senado at Kongreso lang yan. May mga buitre. Hallelujah. Alam nyo, pag-asa na lang talaga, mag-ibayang Kongreso at Senado para makatipid tayo ng 147 billion at magamit sa pagpapatayo ng mga hospital. Mga hospital na namamatay ang mga tao sa hallway. 67 ang nakapila para makapasok at makonfine. 67, yung pang 64 namamatay na sa pila. Pinsan ko, pang 67 sila nasa hallway. Pang 64 siya, sa hallway namatay na. Apo? Tapos, mga senador, 12 billion, 120 billion, 10% lang sa kanya. Kilala niyo po yun? 12 billion sa kanya. Pinagkakaila. Naku, ano na naman yung damdamin ko Hallelujah. Nag-aalimpuyo na naman yung aking kalooban. Tapos mga hospital, may pinag-pray kami nung isang araw. Martes na emergency. Martes dinala sa emergency nang makapasok sa female ward. Lalaki po na ipasok sa female ward. Biyernes. Lunes, patay. Apo, biro mo, pinasok sa emergency ng Martes, na ipasok sa kwarto para malagyan ng swero, Biyernes. Lunes, patay. Kahapon, hindi na kami nakapag-funeral service. Stroke lang po yun, Stroke lang po yun. Parang two-stroke kasi, two-stroke Bawal na kasi ang two-stroke ngayon Ang binibigyan ng lisensya ngayon, four-stroke. Amen? So, purihin ang Panginoon. Pasensya na kayo talaga lang, hallelujah, talaga. Prayer ko kay Mayor Vico, alalahanin niya yung mga ospital sa Pasig. Paramihin sana niya, sana marinig ako ni Mayor Vico. Paramihin niya yung mga ospital sa Pasig. Tapos maglagay ng mga matitinong mga doktor na pasasahuran biro mo kung pasasahuran mo mga nurses at mga doktor ng malaki na hindi na kailangang magpunta ng Amerika at Canada para mag-practice doon. Kaya namang bayaran ng mga doktor at mga nurses ng tamang pasahod lang para hindi na mag-isip na mag-abroad no? Tapos magpapagawa ka ng magagandang hospital. Kung pwede nga lang, bawat barangay may hospital. Tapos ganda ng hospital. Purihin ng Panginoon. Hindi na ako pupunta ng Sarangani. Hallelujah. Amen. So that was my 1-minute political speech. So yung pong may mawawalang isa, yan po'y mensahe ng rapture. Yan po'y mensahe ng rapture. Kaya maniwala kayo, meron pong rapture. Meron po talaga nito. Kaya papaano ito magaganap, ang konsepto po nito, pag-aralan po natin. Hallelujah. Yung ang sinabi ni Jesus Christ sa John 14, 1-3, yung John 14, di ba sabi niya, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ang sabi niya, if it were not so, I would have not told you, sabi niya. Kung hindi ito totoo, hindi ko sasabihin sana sa inyo. Sa tahanan ng aking Ama, maraming silid. Pag naipaghanda ko na kayo, babalik ako
at kukunin ko kayo. Sabi mo nga sa iyong katabi, babalik siya. At kukunin tayo. Huwag mong sabihin kukunin ka. Sabi maiiwan ka. Kukunin tayo. Rapture po yan. Mensahe po ng rapture yan. Hallelujah. Kaya tayo po ay sabik na dumating na ang ating Panginoon. Kung tutuusin nga, ngayon gusto ko na nga umuwi sa Panginoon eh. Pag tinanong niyo ako, Bishop, ano gusto mo? Umuwi na sa Panginoon o manatili pa sa lupa? Sasagot ko, mas mabuti pang umuwi na ako sa Panginoon. Parang si Apostol Pablo lang yan sa Philippians 1:21 to 23. Di ba si Apostol Pablo, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Sabi niya, I would rather be with the Lord. But for your sakes, kailangan ko pang mabuhay. Pero kung tatanungin niyo ko kung gusto ko nang umuwi, masarap nang umuwi sa Panginoon. Kaya lang, nandyan pa kayo eh. Kung hindi lang sa inyo, umuwi na ako sana. Pero nandyan pa kayo. Alang-alang sa inyong kapakanan, gusto ko pang manatili. Amen. Praise God, parang di kayo naniniwala. Amen. Pagbabasahin nyo sa Philippians 1:21, yan yung sinasabi ni Pablo. Kung si Pablo lang, gusto ko na umuwi. Tingnan, sabi niya, Ate Chelisa, pwede sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog, sabi niya, hindi bahagi sana, pero gandang pag-usapan eh. Sabi, ang mabuhay, sapagkat sa ganang akin, si Pablo po ang nagsasalita, ang mabuhay ay si Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Bakit pakinabang? Ang pakinabang, ang nakikinabang pag namatay, yung namatay. Yung mga naiwan, naku, mag-iintindi ng bayad sa St. Peter yan. Pero yung namatay, nakikinabang na. Kaya may pakinabang sa kamatayan. At ang pakinabang, makakasama mo na, Panginoon. Hallelujah. Yun po ang sabi ni Pablo, 22. Sabi niya sa 22, praise God. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Parang ako lang ngayong umaga. Kung pamimiliin sana ako, gusto ko nang umuwi. Pero hindi ko alam kung anong dapat kong piliin. 23. Sabi po, 23. Sapagkat ako'y naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato. Sabi niya, ang nais ko sana umalis na kasama ni Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Susunod na talata, sabi niya, kaya lang alang-alang sa inyong kapakanan, alang-alang sa inyong kapakanan, mananatili pa ako. Dahil sa inyo. Alang-alang sa inyo. Kaya po, kung si Pablo tatanungin natin, parang katanong ng bawat isa, mas pipiliin ko na sanang umuwi sa Panginoon. Ano po, mas pipiliin ko na. Kasi alam ko naman, doon din ako pupunta eh. Kaya anytime na ako'y kunin ng Panginoon, ready na po ako. At nagtatagubili na nga ako eh. Kumuha na nga ako ng St. Peter eh, bayad na. Amen. Bayad na po yung St. Peter ko eh. Nasalamat sa Panginoon. Kaya anytime, ready na ako. Praise God. Kayo ba ready na? Kung ready na kayo, mauna na kayo muna. Hallelujah. So pag-usapan po natin, ano ba yung mga tatlong doktrina patungkol sa eschatology?
Meron pong tinatawag na, side notes lang po ito, meron pong tinatawag na doctrine of preterism. Preterism. Yung pong preterism, isa pong uri ng paniniwalang eschatological na naniniwala na wala na tayong hinihintay na susunod na mangyayari pa. Ang lahat ay naganap na. Ang nasusulat sa Biblia ay naganap ng lahat. Mula sa Genesis hanggang Revelation 22, lahat ng ito naganap na. Ang tawag sa paniniwalang ito ay paniniwalang preterism, preterist. At ang second coming naganap noong AD 70. Nang lusubin ng mga Romano ang lungsod ng Jerusalem, giniba ang mga templo, kinubkob ang buong lungsod ng Jerusalem, ay ang hudyat na nangyari na ang second coming. Kaya may mga naniniwala, wala nang hinihintay na susunod na mangyayari. Merong partial preterism, partial preterist, na naniniwala ang Revelation chapter 1 hanggang 19 ay nangyari na. Ang hindi na lang nangyayari sa Book of Revelation ay chapter 20 hanggang 22. Pero nangyari na. May pangatlong eschatological doctrine na ang tawag ay futurist. At yung futurist, yan po yung ating tinilalakaran. Ang ibig sabihin ng futurist, naniniwala tayo na may hinihintay pa tayong pagdating ng ating Panginoon. May hinihintay pa tayo. At meron tayong dalawang hinihintay na pagbabalik ng ating Panginoon. Phase 1 at saka phase 2. Na po sa English, ang daming ibig sabihin ng isang phase 1, phase 2, phase. Ano pa ba yung peace. Peace. Magkakagalit, peace tea. So, parang napanood ko lang sa Facebook yun eh. So, phase 1 at saka phase 2. Amen. Ano po yung phase 1? Yung phase 1, rapture. Yung phase 2, second coming. So, paliwanag po natin yung phase 1 at saka phase 2. Praise God. Ang rapture po is not an abandonment, but, hallelujah, the coming of the Lord. Basahin po natin yung 1 Thessalonians 4:13 to 14. I do not want you to be ignorant, brethren. Phase 1 po muna tayo, phase 1. Concerning those who have fallen asleep. Ayaw naming maging ignorante kayo. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo kung ano ang mangyayari sa mga namatay na. Nang sa gayon, hindi kayo magdalamhati gaya ng mga taong walang pag-asa. So pag-usapan po na natin yung phase 1. Yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, ang sabi po, ayaw ng Panginoon na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo kung ano ang nangyayari sa mga namatay na, nang sa gayon hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay. Naniniwala po ba kayo si Jesus namatay? Naniniwala din tayong si Jesus ay muling nabuhay. Kaya naman nakatitiyak tayo na muling bubuhayin ng Diyos ang mga nanamatay na sumasampalataya kay Jesus. Sino po ang bubuhayin ng muli? Ang mga sumasampalataya kay Jesus. At isasama niya sila
kay Jesus sa kanyang pagbabalik. So isasama niya sila. Sino po yung isasama niya? Yung mga namatay na sumasampalataya. Hallelujah. So yung pong fallen asleep, meron kasing maling doktrina na ang tawag ay soul sleep. Soul sleep, yung kaluluwa natutulog. Wala pong ganon. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo na fallen asleep ay equivalent sa death, kamatayan. So 2 beses binanggit ni Pablo yung fallen asleep eh. Ang sabi po doon sa verse 13, hallelujah. We want you to know what will happen to believers who have fallen asleep. Tapos sabi niya sa verse 14, when Jesus returns, He will bring back with Him those believers who have fallen asleep. 2 beses binanggit yung fallen asleep. Pero ang reference po ng fallen asleep ay who have died, yung mga namatay na. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Parang funeral service lang po tayo ngayong umaga. Hallelujah. Kaya nakatitiyak tayo na muling bubuhayin ng Diyos ang mga namatay na sumasampalataya kay Jesus at isasama niya sila kay Jesus sa kanyang pagbabalik. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. So ano mismong turo ng Panginoon sa rapture? Tayong mga buhay, nabubuhay pa, pag nagbalik ang Panginoon, hindi mauuna sa mga namatay na. So pag bumalik ang Panginoon sa phase 1, rapture of the church, rapture of the saints. Yung unang pagbabalik niya, hindi para sa lahat. Yung unang pagbabalik niya ay para sa mga sumasampalataya lamang. So alalahanin po natin yun, ha? Yung rapture of the church is not for all. The rapture of the church is for the believers. Sa mga sumasampalataya. Kaya wag niyong sabihin na hindi mahalaga yung na-born again kayo. Wag niyong sabihin hindi mahalaga yung tayo'y sumampalataya. Sapagkat yung phase 1, yung rapture of the church, ay para sa mga sumasampalataya. So, kung sakaling, sa kanyang rapture of the church, sa kanyang rapture, ang una niyang bibigyan ng buhay ay yung mga mahal natin na namatay na. So, sila Kuya Cesar, hallelujah, yung mga nauna na, sila tatay, nanay, yung mga kapatid natin, na sumasampalataya, pag-rapture, pagdating ng Panginoon, sila ang unang bibigyan ng glorified body. So kung ano man ang estado nila, parang may narinig akong bumubulong. Paano yung nakremate? Paano yung kinain ng pating? Paano yung nasunog ang bahay, tapos namatay, naabo? Paano yun? Paano bubuhayin muli? Eko, maniwala kayo. Galing nga tayo sa lupa eh. Galing nga tayo sa, sabi ni Ate Sita, sa alikabok. Galing tayo sa alabok. Pastor Dante, alikabok eh. Galing tayo sa ash. Sa alabok. Pero binigyan tayo ng buhay. Yung pa kayang, hallelujah, yung nakremate, bahala na ang Panginoon doon. Basta yung naging abo, i-reunite niya yung espiritu niya, yung espiritu nung namatay, i-reunite doon sa abo na. Pagkatapos, bibigyan niya ng panibagong maluwalhating katawan. Ang tawag, glorified body. Kaya isang kamanghamanghang pangyayari ito eh. Yung kinain ng pating, na po, saan mo pa hahanapin yung pating na nakaldereta na?
naisigang na yung pating na kumain ng... Saan mo pa hahanapin yun? Pero ang pangako ng Panginoon, pagbabalik niya, i-reunite ng Panginoon yung espiritu nung mga namatay na sa kanilang parang sa kanilang katawan at gagawing glorified. Kaya magbabangunan yan. Si Kuya Cesar mula sa Alabok, babangon si Kuya Cesar. At makikita ni Ate Sitas, si Cesar ka ba? Parang ang gandang lalaki mo ha. Diba? Kasi glorified na eh. Glorified na eh. Sila ang uunahin. Pagkatapos, ang sabi po dyan, tayong mga nabubuhay pa, pagbabalik ng Panginoon, tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sapagkat sa araw na yon, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at nang magpapatunog ng trompeta ng Diyos. May nagtanong sa akin, yung kayong trompeta ng Diyos maririnig ng lahat? Ang paniniwala ko, opinion ko lang, ang opinion ko po, hindi maririnig ng lahat. Apo, hindi maririnig ng lahat. Mga sumasampalataya, maririnig natin. Kasi ano po yan trumpeta ng panawagan. It is a sound of summoning and calling the believers. May iba-ibang tunog ng trumpeta po kasi. May tunog ng trumpeta ng pakikipagdigma. May tunog ng trumpeta na pagbibigay ng anunsyo. May tunog ng trumpeta na nagbababala. At may tunog ng trumpeta na nananawagan. Kaya pag tumunog ang trumpeta ng punong anghel, tayo po'y tinatawagan. Amen po. Hallelujah. Tayo po'y tinatawagan. Pag tunog ng trumpeta ng Diyos, ang Panginoon mismo ang bababa. Sabihin nyo nga, Panginoon mismo. Hindi siya magpapadala ng proxy. Hindi siya magpapadala ng representante. Siya mismo ang bababa. So, paano ibig sabihin, hindi pa yan yung second coming? Hindi pa po. Phase 1 yan. Phase 1 yan. Phase 1. Phase 1 po yan. At pag bumalik ang Panginoon, habang ikaw ay nabubuhay pa at hindi ka nakatikim at nakaranas ng physical death, at dumating ang Panginoon sa September 23, hallelujah, ang gagawin ng Panginoon, yung katawan mo na nabubulok ay papalitan ng katawang hindi na mabubulok. Habang ikaw ay nararapture, napapalitan ang katawang mampanlupa ng katawang niluwalhati. Habang nararapture tayo, in a twinkling of an eye. Amen. Pagkatapos, sana natatanggap natin, sabi, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Malinaw po yun unang bubuhayin. So sila, Kuya Cesar, mauuna sa atin. Sila yung unang bibigyan ng glorified body. Pagkatapos tayong nabubuhay pa, si Ate Sita sa limbawa nabubuhay pa, habang umaakyat, paalapaap, napapalitan ang katawang panlupa ng maluwalhating katawan. Amen. Hallelujah. Gusto niyo pong makita yung mangyayari na yon? Basahin natin sa unang Korinto 15. Unang Korinto 15. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa katawan natin. Unang Korinto 15. Simulan natin ang pagbasa sa 50. 15:50. Sa bago. Parang nangingisi kayo, parang tatayan nyo mamaya yan sa benta nga.
Basahin po natin. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. So ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman ay dugo, at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi pwedeng pag nag-rapture, yung katawan mong may laman at dugo, yun ang aakyat. Yun ang sasalubong. Hindi pwede. Hindi pwedeng yung may laman at dugo ang sasalubong sa rapture. Mahalaga na yung may laman at dugo na katawan, papalitan. Ang sabi niya, hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang panlupa hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. So hindi pwedeng itong katawang ito magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan palitan yan. 51. Sabi sa 51. Isang hiwaga, ang sinasabi ko sa inyo, isang hiwaga, mystery. Bakit mystery? Yan po'y hango sa salitang musteryon, nang ibig sabihin, yung mga ikinubling katotohanan sa nakaraan, ngayon binubuksan na ang kurtina at ipinakikita sa atin ang nasa likod ng hiwagang ito. So magiging malinaw sa atin. Kasi yung hiwaga, binubuksan na. Yung kurtina, binubuksan na. Apokalipsis ang tawag. Ang sabi po, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Lahat tayo. Sino yung lahat tayo? Lahat ng sumasampalataya. Actually, pati yung mga hindi sumasampalataya, pero hindi po magkasabay yung resurrection of the body ng mga believers sa resurrection of the body ng mga unbelievers. Lahat po kasi papalitan eh. Lahat. Pero ito pong first phase, the rapture of the church, hindi pa kasama dyan yung mga unbelievers. Tayo pa lang po ang pinag-uusapan dyan. Sapagkat pag hindi ka na born again, hindi ka nakipag-isa kay Jesus, amen, parang 9:30, okay pa ako. Amen. Yung mga hindi nakipag-isa kay Jesus, pagkatapos po ng tribulation, pagkatapos pa ng millennial kingdom, papalitan ng kanilang katawan. Tapos dadalhin yung espiritu at kaluluwa ng mga unbeliever, mare-reunite sa kanilang katawan, pagkatapos pupunta sa impyerno. Sa pangalawang kamatayan, ang lake of fire. But that will happen eventually later on. Ang unang magaganap muna, yung resurrection of the body ng mga mananampalataya. Yun unang magaganap. So sabi po, lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Ano po yung mangyayari? 52. Ito po yung mangyayari. Sa isang sandali, twinkling of an eye, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng mga trumpeta, mga patay ay muling bubuhayin, at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. So yung pag tumunog yung trumpeta, sa isang kisap mata, tayong mga nabubuhay pa, hindi na mamamatay. Glorified na po. Kaya hindi na yon, wala nang kamatayan. Ang pinag-uusapan po dito, mga mananampalataya. 53. Sabi po, 53. Ang ating katawang nabubulok, na po, yung glorified. Yung katawang nabubulok, papalitan ng hindi. So yung katawan natin, hindi na mabubulok. Glorified na po yan eh. At ang glorified na body, hindi subject sa earthly law. Hindi subject sa earthly law. Yung natural law. Suspended ang natural law kapag ikaw ay napalitan na. Kaya si Jesus Christ, nung pagkabuhay na magmuli, napalitan ng katawan niya ng glorified body.
Napalitan ng katawan niya ng glorified body pagkabuhay niya na magmuli. Kaya kahit nakasara yung pinto, naglalago siya. Kaya nga namangha yung mga alagad, hindi naman kumatok, hindi naman binuksan ng pinto, siya'y naglagos sa pader. Sapagkat ang glorified body, hindi na subject sa earthly natural law. Katulad ng Panginoong Yesus, magiging ganun po tayo. Ang katawang namamatay, mapapalitan ng katawang hindi namamatay. So pag yan ay dumating, halimbawa nag-rapture na, nabubuhay ka pa, habang umaakyat ka, napapalitan ng katawan mo. Yung katawang nabubulok, mapapalitan ng hindi nabubulok. Yung katawang namamatay, hindi na muling mamamatay. Ang tawag po doon, glorified body. Resurrection of the body. So wala nang sakit yan, wala nang karamdaman yan. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na mapapagod. Perpekto yan, yung glorified na body na yan. Para yan yung katawan ni Adan nang hindi pa sila nagkakasala. Perpekto. Amen. Hinihintay nyo ba yon? Amen. Amen. Parang ayaw nyo ha. 54, sabi po. So papalitan po ha, papalitan. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at may katawan ay napalitan na walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. So hindi na tayo subject sa death. Nalupig na pagka nag-glorify na tayo. Susunod na talata. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Kailan magaganap yan? Sa rapture. Yung death, where is your sting? Nasaan ang kamandag mo, kamatayan? Hindi na yan tatalab sa atin. Hindi na po tatalab. 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kaya kapag tayo po'y nabubuhay sa kautusan, makapangyarihan ng kasalanan. Pero kapag tayo po'y nabubuhay sa grasya, wala nang bisa ang kapangyarihan ng kasalanan. Hindi magnanaig ang kasalanan sa grasya. Kaya kapag lumalala ang kasalanan, sumasagana din ang grasya ng Panginoon. Amen. So, wala na po. Wala na kasi tayo hindi na tayo sa klaw ng kautusan eh. Pero kung tayo ay nabubuhay pa rin sa legalism, lahat na lang, hindi sa grasya ng Panginoon, mahirap ang buhay. Kapag ang buhay natin nakatungtong palagi sa kautusang pangrelihiyon, pinalaya na tayo. You are no more under the law, you are now under grace. Tapos 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Saan nagmumula ang tunay na tagumpay? Sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Tapos 58, sabi po, kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap na ginagawa para sa Kanya. Pakisabi mga sa katabi mo, kaya nga kapatid, minamahal kong kapatid, magpakatatag ka, huwag matitinag. Maging masipag tayo sa gawain ng Panginoon. Sa paglilingkod, higit sa lahat. Kasi hindi ito nawawala ng kabuluhan. Amen. Hanggang sa rapture po yan, ha? Kaya yun po yung sinasabi niya.
na pag dumating ang Panginoon sa phase 1, rapture of the church, yung mga kamahal natin sa buhay na namatay na, mauuna silang palitan ang kanilang katawan ng glorified body. Ano mang estado ng kanilang kalagayan, na abo, na inilibing, kinain ng pating, nasunog, ano man ang estado, huwag niyong alalahanin kung anong gagawin ng Panginoon doon. Bahala na ang Panginoon kung papaano niya pagkakabsunduin muli at i-reunite ang kanyang spirito at ang kanyang katawan. Pag ni-reunite, glorified body na yan. Tapos, habang mauuna yung mga mahal natin sa buhay na namatay, habang umaakyat sila na palitan, tayo na ang susunod. At habang umaakyat tayo, sasalubungin ang Panginoon sa, ano ba sabi diyan? Sabi, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo, unang bubuhayin, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap, ano po? Dadalhin sa mga ulap upang ano po? Upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. So phase 1 po yan. Babalik ang Panginoon sa kanyang phase 1, sasalubungin tayo in the air. Yan po yung konsepto ng rapture. Them together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. So pag tayo po'y nagsama-sama na in the air, phase 1, we will be with the Lord forever. Ang sabi po dyan, we will be with the Lord forever. Ano po yung forever? Eternal. So pag nagsama-sama na tayong sumalubong sa Panginoong Yesus sa alapaap, kakasama na tayo na pupunta sa Panginoon sa kalangitan forever. Amen po. Hallelujah. At yan po ay para sa ating sumasampalataya. Huwag kayong maniwala doon sa baka maiwang ka. Kasi tutulog-tulog ka sa church. Alam po ninyo, ang requirements lang sa rapture, sumasampalataya. Huwag kayong maniwala nung pagka ikaw ay nasa loob ka ng sinihan, nanonood ka ng Superman 3. Tapos biglang nag-rapture, may iwang ka. Kasi masamang manood ng sine. Yung ba sinasabi ng, hindi po eh. Ang condition lang para ma-rapture ka ay meron kang faith. Nakipag-isa ka kay Jesus. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung may Kristo ka sa puso, maniwala ka. Binibigyan ng katiyakan ng Panginoon. Sasalubong ka sa Kanya sa alapaap at dadalhin sa buhay na walang hanggan forever. At hindi na kayong magkakahiwalay pa. Kaya walang maiiwan sa atin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya hindi ka maiiwan, kahit ganyan ka, hindi ka maiiwan. Amen. So walang maiiwan. Huwag kayong maniwala doon sa left behind. Kaya siguro maiiwan lang dahil hindi sumampalataya. Pero kung sumampalataya, kung kayong mag-asawa, lagi kayong magkatabi sa higaan, tapos pareho kayong may faith, walang maiiwan. Walang maiiwan. Sabay tayo. Amen. At pag sabay tayo, sasalubong kay Jesus sa alapaap, sasama na tayo sa Kanya sa magpakailanman. Hindi ka na babalik, ha? Hindi ka na babalik. Pag sinalubong mo siya, mag-ready ka. Kasi pag sinalubong mo siya doon, wala nang uwian dito. Dadalhin ka na sa kung saan nakatira ang ating Ama. Forever.
Phase 1 po yun, phase 1. Pag-usapan natin yung phase 2. Amen. Yung phase 2. Pag na-rapture na tayo, magtataka ang sanlibutan sa isang cataclysmic na pangyayari na bakit nawala ang mga mananampalataya. Sabi po yung Qantas Airlines, pag nag-hire ng piloto, hindi nag-hire ng born again. Alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala ang Qantas Airlines na kapag nag-rapture, mawawala yung nagdadrive ng eroplano. Masasayang ang $1 million na halaga ng eroplano at mapapahamak ang mga pasahero nito. Dahil na-rapture yung piloto. Tanong, mas mauuna ba yung piloto? Siyempre, nasa alapaap na siya eh. Hindi ba? Hindi ganun. Hindi ba ganun? Sasabihin ng captain, "This is your captain speaking. I am working." Ano po? "I am working at home." Sasabihin siguro ng piloto doon sa mga pasahero niya, "Sumunod kayo sa panalangin, Ama namin, sumasalangin ka." Kasi wala na siya eh. Apo, purihin ang Panginoon. Yan ang paniniwala ng Qantas Airlines. Biro nyo, inalala yung eroplanong masisira. Inalala yung mga pasaherong hindi sumasampalataya. Ano po? Hindi inalala yung kaluluwa nila na maiiwan. Yan po ang mangyayari. Kaya, hallelujah. Pag tayo po'y na-rapture na, magsisimula na ang 7 taon pagdadalamhati. Magsisimula na po ang 7 years tribulation. Pag nagsimula na po ang 7 years tribulation, yan po yung era, yan po yung period na ibubuhos na ng Ama, ng Diyos, ang kanyang puot at ang kanyang galit sa makasalanang sanlibutan. Huwag kayong maniwalang wala na yung puot, nandyan pa rin po. Pero naghihintay lang na wala na ang mga anak ng Diyos. 7 taon. 7 taon pagdadalamhati. Halos hindi makakayanan ng mga taong maiiwan. Ang lupit at ang pait ng magaganap sa loob ng 7 taon. Yan yung panahon na kailangan mong sumamba at maglingkod sa Antikristo para makabili ka ng bigas, para makabili ka ng pagkain. Mas nanasain mo pang mamatay kaysa ikaw ay paalipin sa Antikristo. Magtatago ang mga maiiwan kung saan-saan. Magsisimula na po dyan yung, hindi ko kayo tinatakot. Hindi naman kayo maiiwan eh. Kaya hindi itong mensaheng ito ng pananakot, hindi para sa inyo. Kasi hindi naman kayo maiiwan. Tiyakin nyo lang na born again kayo. Kung pinaglalaruan pa niya yung pananampalataya nyo, mag-isip-isip na kayo. Dahil hindi na panahon ng paglalaro sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kung wishy-washy ka pa, pawindang-windang, magsimba o hindi, mag-isip-isip po tayo, hindi biro ang naghihintay na 7 taon. Na magpipiliin mo na lang pugutan ka ng ulo kaysa maranasan ng hapdi at pait ng maiwan at pahirapan ng 7 taon. Hindi ko kayo tinatakot. Hallelujah. Kasi parang natatakot na kayo. Hindi kayo maiiwan. May sabihin mo nga sa katabi, parang nanginginig na eh. Ano? May sabihin, hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Apo? So sabi, pagkalipas pa lang ng 7 taon, babalik ang Panginoon. At sa loob ng 7 taon,
tayo po ng mga kasintahan niyang kinuha niya ay magsasama-sama sa kanyang tahanan sa kalangitan na magdiriwang sa kanyang inihandang handaan. Kaya habang ang mundo'y naghihirap, tayo naman ay nagpa-party-party sa kalangitan na naghanda ng pigin. Naghanda ng pigin at magpipiesta tayo sa kalangitan sa loob ng 7 taon. Hallelujah! Tapos pagka natapos na po yung 7 taon, babalik na siya. At sa kanyang pagbabalik, kasama na tayo. Yung mga na-rapture, una yung mga mahal natin sa buhay na namatay, pangalawa, tayong nabubuhay pa na inabot ng rapture, tayong lahat ay magsasama-sama ng ating Panginoon sa phase 2. Ang tawag ay ang second coming. Kaya phase 1, rapture. Phase 2, second coming. Amen. Yung phase 1, the return of the Lord for the saints, for the church. Yung phase 2, the return of the Lord for the unbelieving world. So yung second coming hindi para sa atin. Yung first coming, yun ang para sa atin. The return of the Lord, first phase is for the believers. Second phase is to pour out the judgment of God for the unbelieving world. Tapos dito po, hallelujah, dito po magtatatag siya ng kanyang kaharian sa loob ng 1,000 taon. Tawag po, mag-establish siya ng millennial kingdom. At hindi na tayo babalik. May nagtanong, babalik pa ba tayo sa langit kasama ng... Hindi po, itatatag na ng Panginoon ang kanyang panibagong kaharian eh. At kung ikaw ay, hallelujah, gagawaran ka ng paglilingkod, gagantimpalaan, baka ikaw ang magiging susunod na mayor ng Pasig City. Wala ka nang aalalahanin pag mayor ka na ng Pasig. Kasi wala nang corrupt nung panahon na yun eh. Maayos na kaharian na po yun. Bibigyan pa ng pagkakataon. Alam niyo po yung tribulation time, wake up call. Bibigyan pa rin ng tsansa ng Panginoon ang mga tao para manampalataya. Wake up call, last chance. Sa sobrang pagdadalamhati, paghihirap, pipiliin mo ng sumampalataya. At kung ikaw ay sumampalataya sa loob ng 7 taong paghihirap, may pag-asa ka pa na makatikim ng kaligtasan. Amen? Hallelujah. Pero kung wala. Wake up call po yan sa katotohanang seryoso pala ang Diyos. Seryoso pala siya. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po niya sa 1 Thessalonians 4:18, 1 Thessalonians 4:18, kaya pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So hindi po ito aral para takutin tayo. Ang aral na ito ay paalala para palakasin ang ating loob, magpatuloy at manampalataya. Huwag tayong matitinag, huwag tayong masusuko, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Alam natin meron tayong pag-asa. So ano po yung 3 mensahe, and I close, winding up. Hallelujah. Ano ang mensahe para sa atin? So naniniwala na ba kayo na ira-rapture tayo? Kaya po, eagerly wait for the rapture. Eagerly wait. Apo, wag tayong maging kampante, kasama naman pala ako eh. Hindi po. Marubdob nating hintayin. Sa mga naniniwalang may rapture, lalo kang magpapakasipag eh. Sa naniniwalang may rapture, lalo mong siseryosohin ang iyong pananampalataya. Kasi alam mong may isang araw na darating
hindi mo mararanasan ng physical death, sasalubungin natin ang ating Panginoon. So ano po yung tatlong mensahe? I will conclude with this. Ate Chelisa, meron akong tatlong conclusion at ito yung tatlong conclusion natin. Amen. Are you ready, rapture, mga kapatid? Are you rapture ready pala? Are you rapture ready? Hallelujah. Amen. Praise God. So una, ano po ang implication ng mensaheng ito? Ang unang implication po ay, hallelujah, it produces a desire to live a life worthy. Pag nalaman mong may rapture, may hinihintay kang isang araw ng pagbabalik niya, iisipin mo yung buhay natin. Gamitin mo para maparangalan at maluwalhati ang ating Panginoon. Live a life worthy and be pleasing unto Him in every way. Gamitin natin ang buhay natin, talento natin, panahon natin, para isipin yung makapagpaparangal at makapagpapalugod sa Kanya. Panalangin ni Apostol Pablo, punuin mo kami ng pagkaunawa sa iyong kalooban. Fill us with the knowledge of your will, that we may live a life worthy and be pleasing unto you in every way. So pag sumakitan po natin, ang buhay na ito ay maging pagpapala sa isa't isa. Magpakadalubhasa tayo sa buhay na magiging channel of blessing sa iba. Live a life worthy. Number 2, hallelujah, it produces an all-in attitude for the work of the Lord. Sabi ng 1 Corinthians 15, 58, 57, 58, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya, huwag matitinag. Yamang nalalaman ninyo ang inyong ginagawang paglilingkod ay hindi mawawalan ng kabuluhan. So, it produces a desire or an all-in attitude to serve the Lord our God. Kasi alam mo na yung gagawin mo para sa Panginoon, hindi mawawalan ng kabuluhan. Maniwala kayo, makatarungan ng Diyos na hindi niya lilimutin ang lahat ng gagawin natin ng may pag-ibig sa Panginoon at sa isa't isa. Amen? Sabi po, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Lagi niyong alalahanin ang maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong paghihirap na ginagawa para sa Panginoon. Hawakan nga natin yung kamay ng ating katabi. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang mga problema mo, magpakatatag lang tayo. Nakakalungkot isipin na hindi naman tayo exempted eh. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Hindi tayo exempted sa mga sakit at karamdaman. Hindi tayo exempted sa problema sa asawa, problema sa anak, problema sa mga in-laws, problema sa mga magulang, problema sa mga minamahal. Hindi tayo malaya dyan. May problema tayo sa pera. May problema tayo sa personal na relasyon natin. Lahat ng ito bahagi ng ating existence habang nasa planet Earth. Kaya ang tagubilin sa atin, magpakatatag. Huwag matitinag. Yamang alam natin lahat ng ating pagpapakatibay ay hindi mawawalan ng kabuluhan. God is not unrighteous to forget. Number 3, and we will close. Hallelujah. Ang sabi po, pangatlo at Chelisa, it provides an encouragement and comfort in difficulty. Di ba? Totoo naman eh. Kahit anong nararanasan nating mga problema at kabigatan, pag alam mong darating na siya, pag alam mong isang araw kukunin ka na niya, magpapakatatag ka eh.
kahit ano pang nararanasan mo. Kasi alam mo, isang araw may pag-asa. Isang araw may isang araw may pagsubok. At kapag tayo po'y may buhay na may pag-asa at may pagsubok, maniwala kayo, magiging matatag tayo sapagkat ang buhay may pag-ibig. Amen. Salamat sa Panginoon. May kaaliwan po May kaaliwan. May kalakasan. Alam mo, lahat ng ito matatapos din. Lahat ng ito may hangganan din. In a little while, pansamantala lang. Pero isang panahon, nakatingala tayo sa langit. Naghihintay na mabuksan ang alapaap. At tayo'y susunod at kukunin ng ating Panginoon. So we are not waiting for a hole in the ground. We are eagerly awaiting for that hole in the cloud. Sasalubungin na tayo. Kaya ano man ang pinagdaraanan mo, laban lang. Ano man ang mga pagsubok na meron tayo, walang ayawan. Ano man ang mga dumarating na mga alalahanin, hallelujah. Huwag tayong matitinag. Magpakatibay lang tayo. Isang panahon, darating na siya. At magwawakas na ang lahat ng ating kapigatian. Basahin po natin yung Titus chapter 2:13. Ang sabi po sa Titus 2:13, isang talata na lang po pagkatapos nito. Promise. 2:13 po. Sabi sa Titus chapter 2:13, looking for the blessed hope. At yung blessed hope natin is the appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. Malapit na po yan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, malapit na yan. Ang pinagpapalang pag-asa ay malapit na sapagkat darating na ang phase 1 ng kanyang pagbabalik. The rapture of the church. That is our blessed hope. Kung meron tayong pagpapala, pag-asang hinihintay, pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya pong sabi sa Hebrews chapter 9, my last passage, Hebrews chapter 9, verse 26 hanggang 28, tapos mag-pray na po tayo. Are you blessed today? Are you all ready para sa rapture? Hallelujah. At least naituro ko na po, kahit hindi detalyado. At least naituro ko na. At least napaghahanda po tayo ano man ang mangyari. Na wala nang ayawan. Amen. Pwedeng lumipat ng ibang church, pero huwag kayong aayaw sa pananampalataya. Yun lang pakiusap natin. Sabi po, if that had been necessary, Christ would have had to die again and again, ever since the world began. But now, sabi niya, but now, sabi niyo nga, but now, once for all time, isang beses lang para sa lahat ng panahon, He has appeared at the end of the age to remove sin by His own death as a sacrifice. So yung isang beses lang po para sa lahat ay yung una niyang pagbabalik, yung una niyang appearance. Yung unang mag-appear ang Panginoon, nag-alay siya ng kanyang buhay, naghandog ng kanyang dugo para mapawi at maalis ang lahat ng ating mga kasalanan. That was the first appearance. But now, once for all time, He has appeared at the end of the age to remove sin by His own death as a sacrifice. 27. Sabi po sa 27.
And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment, so also Christ was offered once and for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. So isang beses lang siya nag-alay ng kanyang dugo, isang beses lang siya nagsakripisyo, at ito'y sapat para sa lahat ng panahon, para mapawi ang lahat ng mga kasalanan natin. Kaya maniwala ka, nang mag-alay si Jesus ng kanyang dugo isang beses, ito'y para sa lahat, at ito'y sapat. Wala ka nang idaragdag pa. Susunod na talata, He will come again. He will come again. Sabihin nyo nga, He will come again. Malapit na po. Not to deal with our sins. Hindi para sa kasalanan natin. Kung hindi upang mag-alay ng salvation para sa ating lahat. Sila na naghihintay ng marubdob at may expectation sa kanyang pagbabalik. So ang sabi po, He will come again, not to deal with our sins. So yung rapture, hindi po para i-deal. Yung pagbabalik niya sa rapture, hindi para pag-usapan ng kasalanan natin. Yung pagbabalik niya, kukunin ka na lang eh. Kasi na-deal na niya yung kasalanan natin sa kanyang unang appearance. Pagbabalik niya, hindi niya i-deal yung kasalanan. Kasi i-deal niya yung kanyang pangako na kukunin niya tayo. Yan po yung sinasabi niya, He will come again, not to deal with our sins, but to bring salvation. Para iparanas na sa atin ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Tawag po dyan, rapture of the church. Paumanhin na po, mga 1 minuto na lang. Bakit marubdob ang paniniwala natin? Ng The Life Giver Church, tinatayuan ko po ito, niyayakap ito, ini-embrace natin, na ang rapture of the church ay magaganap before the 7 years tribulation. Bakit marubdob ang paniniwala natin? Na bago dumating yung pagbuhos ng kanyang puot at galit ng 7 taon sa sanlibutan, wala na tayo. May nagtuturo po kasi na yung pre-trib rapture view. Pre-trib rapture view, bago niya ibuhos ang kanyang puot at galit sa 7 taon, kukunin na niya ang kanyang mga mananampalataya sa pamamagitan ng rapture. So, ibig sabihin, sa matuling salita, wala na tayo sa 7 taong kapighatian. Baka kung maiwan tayo, hindi mo makayanan ang sobrang lupit ng 7 taon. Kaya, yan ang paniniwala natin. Bago mag-mid-trib, pre-trib kukunin na tayo. Meron namang naniniwala, pagkatapos pa ng 7 taon, yung matira, yun lang yung kukunin niya. Yung matira sa 7 taon na pagdadalamhati, yun lang yung mararapture. Post-trib rapture view. Tayo po hindi. Marubdob ang paniniwala natin, hindi natin sasapitin ang labis na galit at puot na ibubuhos ng Panginoon sa 7 taon kung hindi kukunin na niya ang bawat isa sa atin. At hindi niya ipalalasap at ipatitikim ang galit at puot niya na mararanasan ng sanlibutan. Amen! Bakit ko nasabi yan? Kasi si Noah eh. Sabi po sa Luke 17, bago ginunaw ng Panginoon ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig, pinreserve niya ang 8 kataong pamilya ni Noah. Kasi si Noah lang ang nalabing 8 na righteous people. 8 righteous people. Pinreserve
pinrotek at iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng arko ni Noah. The Ark of the Covenant is a sign of His salvation. Hallelujah, the sign of our Savior. Si Lot, nang hatulan ng Sodom at Gomora, dahil sa labis na kasalanang pati yung anghel gustong imolestya. Kaya po kung si Noah ay pinreserve sa pamamagitan ng ark, si Lot at ang kanyang pamilya pinreserve ng isang anghel bago binuhos ang pagdating ng apoy at asupre at natupok ang buong Sodom at Gomora. Ano ang ibig sabihin? Nang iniligtas si Noah, iligtas si Lot, hindi ba yan ay katibayan na tayong mga anak niya ay hindi papayagang malunod sa delubyo ng tubig, hindi papayagang masunog sa asupre at sa apoy. Hallelujah, kung hindi tayong lahat na sumasampalataya ay ililigtas niya. 1 Thessalonians 4:9 ba yun? Hallelujah. We are not appointed unto wrath. 5:9 po. 1 Thessalonians 5:9. Tapos mag-pray na po tayo. Promise. Amen. Are you blessed? Hallelujah. Lalong sumisigla yung paglilingkod. Sabi po, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Pakisabi mga sa katabi mo, hindi ka itinalaga para maranasan ang galit ng Ama. Hindi ikaw ay itinalagang maligtas sa pamamagitan ng pakikipag-isa at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sa Tagalog nga, Ate Chelisa, 1 Thessalonians 5:9. Pinanghahawakan ko po yan. Panghawakan natin. Ginawa kang anak, tapos binayaran ka ng dugo ng anak niya, namatay siya para sa'yo. Para pagkatapos, matikman mo ang puot at galit ng Ama? Hindi, imposible. Kaya ka iniligtas ni Jesus para hindi mo matikman. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Kung hindi upang iligtas sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Sino sa inyo hindi pa nakikipag-isa sa Panginoong Hesus? Itong magang ito, tiyakin natin na tayo'y nakipag-isa na sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang tanging daan para maging maligtas tayo sa puot at galit na ibubuhos sa pagdating ng araw ay ang tayo'y may Kristo sa puso, pinananampalatayanan, nakipag-isa, ginawa natin siyang Panginoon at ating manunubos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, taos-puso po kami nagpapasalamat sa umaga pong ito sa mensahe ng pagpapaalala. Binababalaan kami ng iyong mga salita na may magaganap na nakalulungkot na pangyayari sa mga huling panahon. Subalit hindi mo papayagan ang iyong mga anak na matikman ito. Sa halip, bago pa man ibuhos ang galit at puot sa tinatawag na judgment ng Diyos, kukunin mo na kami sa mensahe po ng rapture. At kaming lahat ay makakasama. Uunahin mo ang mga mahal namin sa buhay na namatay na, i-reunite ang kanilang spiritu para palitan ng katawang maluwalhati. Pagkatapos kaming nabubuhay pa, habang nabubuhay pa'y mara-rapture at on the way and in the process of that rapture, papalitan mo sa isang kisap mata ang aming katawang nabubulok ng katawang hindi na mabubulok. Papalitan ang aming katawang namamatay ng isang katawang hindi na mamamatay.
At kasama ng aming mga naunang mahal sa buhay, magkakasama kami na sasalubong sa iyo aming Panginoon. Sa unang yugto ng iyong pagbabalik, sasalubungin mo kami at sasalubungin ka namin sa alapaap upang pag magkasama na tayo, dadalhin mo na kami sa buhay na walang hanggan. Makakasama ka sa habang panahon, may eternal forever salvation. At pagsapit ng panahong itinakda mo, magbabalik ka sa second return. At ang nakamamangha, kasama mo na kami. Nasalamat, Panginoon, sa iyong unang pagbabalik, hindi mo ididil ang aming kasalanan. Kung hindi igagawad na ang gantimpala ng aming salvation. Sa mensaheng ito, Panginoon, tulungan mo kami na ano man ang aming pinagdaraanan, ano man ang aming mga pasanin at kabigatan, maging kaaliwan ng mensaheng ito. Maging katatagan ng mensaheng ito. Na hindi na magwawakas, hindi na magtatagal, at magwawakas na ang lahat ng paghihirap namin. Hindi na magtatagal. Magpakatatag lang kami. Wag lang kaming patitinag. Wag lang kaming susuko. Hindi na magtatagal. Magaganap na ang pangako mo. Wawakasan mo na ang lahat ng aming paghihirap. Wawakasan mo na ang lahat ng aming pagdadalamhati. At isasama ka na sa amin at sasama na kami sa iyo. Salamat po, Ama. Kaya ano man ang pinagdaraanan ng mga anak mo ngayong umaga, tulungan mo po kaming magpakatatag. Tulungan mo po kaming huwag matitinag. Aliwin po namin ang isa't isa sa pag-asang kasama ka namin. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo po kami iwan. Amen. Hallelujah.